Sabi nila subhanahu wa ta'ala, ang kanyang nikma, biyaya. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng biyaya sa atin. Nikmatullah. Nikmatullah. May biyaya si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha. So, pag sinabing biyaya, ano ang pinaka-the best na biyaya sa iyong sarili? Ang iyong mata ba ay biyaya? Yung mata ba natin biyaya to? Oo, biyaya. Biyaya ito at may pakinabang ang mata natin. Ngunit kung ito ay yung pababayaan, magiging biyaya pa kaya yan? Magiging haram. Ang mata ay biyaya. Pero kung pababayaan mo yung mata mo, ito ay magiging walang pakinabang sa iyo. Ang mata ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paa, biyaya ba din? Biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala yung paa. Para tayo ay makalakad. Ngunit, kung ito ay hindi mo dadalhin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, nikma ba to? Hindi ito magiging biyaya sa iyo. Yung dila mo, lisan, yung dila natin, dila. Biyaya rin ba ang dila? Nutkun bin lisan. Pagsalita. Diba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magsalita kayo sa pamagitan ng yung dila. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi. Kung hindi, sabi ni Propeta Muhammad sallam, kung makakita kayo, mata, ang sabi niya, kung makakita kayo ng mga mungkar ng kasamaan, pigilan nyo ng inyong kamay. O, ibig sabihin, kamay. Biyaya din ang kamay. Biyaya yung mata, biyaya yung kamay. Kung hindi mo kaya, kundi kaya ang kamay mo, sa pamagitan ng iyong dila. So, magiging pakinabang yung mata, yung kamay, at yung dila mo. Magiging pakinabang yung dila mo. So, lahat ito ay biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo kaya, ano? Kung hindi mo kaya, Puso. ay isa puso mo. Kung hindi mo kaya, isa puso mo. Ibig sabihin, lahat ng ito ay matatapos sa puso. Pero, yung puso natin, dapat umiiral dito yung lecture natin nung nakaraan. Ano yung lecture natin nakaraan? What is al-iman? Yaziddu bid-ta'a. Yaziddu bit-ta'a. Di mo naalala? Wa yanqusu bil ma'siyah. Sabi sa ng mga ulama, ang pananampalataya, ito ang pinaka-the best na biyaya. Ang pananampalataya, ang iman, ito yung pinaka-the best na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay nagdaragdag ng kalakasan sa tao. Nagdaragdag ito ng kalakasan sa tao, nagdaragdag ito ng kanyang ibig sabihin, vigor, para siya ay mag-aral, para siya ay mag-alaga sa kanyang sarili, para kay Allah subhanahu. Hindi niya inabuso ang kanyang sarili. Hindi niya inabuso yung kanyang mata. Hindi niya inabuso yung kanyang paa. Hindi niya inabuso yung kanyang dila. Hindi niya inabuso ang kanyang kamay. Hindi niya inabuso ang kanyang puso. Tapos sabi ng mga ulama, nutkun bilisan, wa tasbihun bil kad, wa amalul bin jawari. At hindi niya inabuso ang kanyang buong katawan. Yun. Hulog lahat sa buong katawan. Hindi niya inaabuso ang kanyang buong katawan. Ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit maari pala itong maging
walang kapakinabangan sa sarili natin. Kung ano, kung ito ay dadalhin mo sa kasamaan. May kasamaan na ginagawa talaga niya with action. Meron namang kasamaan, hindi niya namamalayan. Nagiging walang pakinabang ito. Bakit? Meron siyang paa, pero nanatili siya saan? Sa bahay. Nasa bahay lang siya. Walang kwentang pagka-Muslim niya. Yun. May paa siya, pero walang kwenta. Walang kwentang Muslim. Yan. Masya. Nahulog siya sa paggawa ng Samaan. kasalanan. Iksina lang natin sa maabang Tagalog. Nahulog siya sa paggawa ng kasalanan. Walang kwentang Muslim. May paa siya, pero nasa bahay. Nasa bahay siya. Inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala maghanap ng kaalaman. Ano sabi ni Propeta Muhammad SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ang pinaka-the best sa inyo, ang pinaka-mainam sa inyo, ay yung kapag siya ay nag-aral ng kaalaman, kanya itong itinuturo. Kung nasa bahay ka ba, may tuturo mo? Hindi mo may tuturo sa pamilya mo. Bakit doon lang ba sa pamilya mo? Kaya walang pakinabang ang mga paa mo. Kaya ang paa ay magiging pabigat sa iyo sa araw ng pag-upo. Pangalawa, meron kang kamay. Meron kang kamay. Pero yung kamay na ito, hindi mo napapakinabangan. Kasi bakit? Yung kamay mo masyadong malalim. Masyadong malalim. Bakit malalim? Anong sabi ni Propeta Muhammad SAW? Wa aqimus salah Ayutul zakat. wa yutuz zakat. Sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, wa aqimus salah man yutraku yuzakki. Sabi niya, lam yuqbala minhu. Sabi niya, magsala kayo, wa aqimus salah, at magbigay kayo ng zakat. Sino man ang pinaghiwalay nila ang dalawang ito? Diba, pinaghiwalay mo yung dalawang ito, sala ka lang ng sala. Sala ka lang ng sala, pero hindi ka nagbibigay ng sadaka. Hindi ka tatanggapin bilang isang Muslim. O, tandaan natin mga kapatid, hindi tayo magiging Muslim kung ikaw ay sala lang ng sala. Isipin mo, 5 times a day ka nagsasala sa masjid. Yun, sa masjid pa. Pero hindi tatanggapin ang iyong sala, ang iyong pagiging Muslim, dahil inalis mo sa iyong sarili ang pagbibigay ng saka. So, napakainam yung pagbibigay ng saka. Pag after ng sala, meron kang isang real, hanap ka ng mahirap na tao. Or kung hindi, bili ka ng makakain nyo. Diba tayo, kain tayo. Bili ka ng ganun. After ng sala mo. Huwag mong paghiwalayin ang sala at ang saka, sabi ni Propeta Muhammad SAW. Sino man na pinaghiwalay niya ang sala at ang saka, walang kwentang Muslim siya. Lalabas siya sa pagiging Muslim. Makasalanan siya. Kaya, yung kamay, huwag masyadong malalim. At ang kamay, kung kaya mong magsula, kaya mong magturo, gamitin mo yung kamay mo. At sa mas higit pang pangangailangan. May mata ka. Kung may mata ka, huwag mo abusin yung mata mo. Kung may mata ka, pero yung ginagawa mo, nandun ka lang sa panonood ng net, internet, PC, computer. Yun. Doon ka lang nakafocus. Yung mata mo nakafocus dyan. Sa internet, nanonood ka ng board, nakikinig ka ng music. Walang pakinabang yung mga mata mo. Nahulog ka sa kasalanan. Nihmatullah, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ka ng mata, dito mo siya itinopos sa lahat ng oras. Panonood ng board at panonood ng music.
Ito yung number one na nakakapatay sa pananampalataya ng tao. Ha? Wayasid bita, wayan kuso bil masriya. Ibig sabihin, ang iman nagdaragdag ng pagsunod. Nadaragdagan ng kanyang pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulak ng iman. Ngunit ito ay nagbabawas dahil sa kanyang panonood ng board at musika. Ito yung number one eh. Ito yung dito sa musika. Yung musika, ito yung boses ni Satanas para ikaw ay malibang. Itong pangalawa na ito yung siyang gabay ang gabay ng panonood nito ay musika. Ibig sabihin gabay sa paggawa ng kasalanan, hindi gabay sa paggawa ng kabutihan. Pangatlo, pagsunod ay ang ating dila. Kung yung dila mo hindi mo ginagamit sa mainam na pamamaraan, bagkus ginagamit mo ito sa tinatawag na namima or yung mababasa yung suratul Humazah. Namima at saka tinatawag na paninirang puri at yung pangalawa, chismis. Walang pakinabang ang dila mo, kundi paggawa ng kasalanan. So binigyan ka ng dila, kung marunong kang magsalita, marunong kang magdawa, marunong kang magpaabot sa tao, bakit hindi ka magsalita? Bakit mo hindi paabot ang mensahe sa lahat ng mga sangkatawan, Muslim man o non-Muslim? Yung dila dapat maging biyaya. Next, yung puso. Yung puso natin, dapat sa puso nakatira yung iman. Dahil sabi ni Prophet Muhammad sallam, Inna Allah la yanduru amwalikum wa zuwarrikum walakin yanduru ala qulubikum wa ahmalikum. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya titingnan ang inyong mga yaman, kung gaano na karamihan. At hindi niya titingnan kung gaano ka kagandang lalaki, gaano kaganda ang pananamit mo. Hindi yan titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanduru, subalit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang minamasan o tinitingnan ay ang nilalaman ng inyong puso. Kung ang laman ng inyong puso ay pawang Islam ang nasa loob ng inyong puso, yun ang tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung yung mga gawa nyo ay ginagawa ng isang Muslim, walang iba kundi ang pupuntahan niya ay ano? Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'matullah. Kapag isinagawa mo ang lahat ng ito, yung puso mo ang pumasok kay Islam, sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paman yuridullah yahdiyahu an sadrahu lil Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa sino mang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan ng napakagandang biyaya, regalo, anuman, binubuksan niya ang dibdib ng tao saan? Islam. Sa pananampalatayang Islam. Pag binuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalatayang Islam sa puso mo, lahat na ito ay magiging pakinabang. Yung mata mo. Pero kung yung mata mo, hindi ka natutulog, bagkus nandun ka lang sa Rahmaniya, nandun ka lang sa dagat, yung mata mo laging nakabukas. Kaya anong mangyayari pag laging nakabukas yung mata mo? Puyat. Pag napuyat ka, anong mangyayari? Tulog ka. Kung hindi ka matutulog, mababaliw ka. So anong nangyayari? Nawala ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Na dapat yung mata mo, dapat nakapakinig ka ng knowledge. Kasi bakit? Gising na gising ka eh. Di ba? Gising na gising ka. Nakalimutan natin yung tainga. Ang tainga at ang mata ay combination to. Kung ano ang nakikita ng tainga at kung anong nakikita ng mata, diretso yan sa tainga. Kasi hindi pwede yung tainga
Walang mata, nakikita ng mata. Hindi. Kung anong nakikita ng mata, tuloy sa kanyang tainga. Kung anong narinig ng kanyang tainga, saan tutuloy ito? Ha? Tutuloy ito papunta sa puso ng tao. Mata, to tainga, to puso. Kasi yung isip, naka-steady lang yan. Naka-steady lang yung isip. Isip lang ng isip yan. Pag may nakita siya, saka siya mag-isip. Kasi pag gising ka, yung nakikita ng isip mo, nakikita ng mata mo, nakikita ng isip mo yon. Pasok yan sa tainga mo, papasok sa puso yan. Dito niya itatanim sa puso mo. Kaya, dapat maging pakinabang ito. Kung itong tainga na ito, dito lamang siya nakafocus sa dalawang ito, sa music, sa pakikinig ng mga masasamang mga pananalita, wala siya pupuntahan kundi sa kasalanan. Walang kwentang Muslim. Kaya, ang katawan, saka siya action kapag ang lahat ng ito ay nagkakaisa. Pag hindi ito nagkakaisa, kaya yung katawan hindi mapupunta sa tamang tuwid na siratal mustaqim. Hindi ka mapupunta sa tuwid na siratal mustaqim. Gusto ng mata mo, ayaw naman ng paa mo. Pupunta ako sa Islamic Center eh. Yung paa mo, iba yung direction pupuntahan niya. So anong mangyari? Wala, naglalaban, hindi siya makagalaw. Kasi bakit? Naglalaban yung paa at yung mga mata mo. Pag naglaban yung mata mo at ang paa mo, wala kang pupuntahan. Pag umayaw din yung tainga mo, ayaw mo makinig, hindi magkakaisa yan. Kaya ang katawan ay masisira ang buong katawan. Pag ang buong katawan ay nasira dahil sa connection nitong mga bagay nito, ay ibig sabihin, isa lang ang umayaw dito, lahat yan ay aayaw na. Kaya ibig sabihin mga kapatid, dapat nagkaisa lahat ng parte ng katawan natin. Dahil kung hindi natin, mapapasok tayo sa dito. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang merong biyaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagiging biyaya ang lahat ng ito kapag ikaw ay masunurin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tingnan tayo, hindi siya naiinsulto. Lahat ng mga biyayang ibinibigay sa kanya, lahat ng mga biyaya ay naging biyaya, lahat ng mga binigay sa kanya ay biyaya para sa kanya dahil sa pagsunod niya sa Islam. So, ibig sabihin, yung bagay na ibibigay sa iyo, nagiging pakinabang at nagiging biyaya dahil sumusunod ka sa Islam. Pero kung binigyan ka ng paa, binigyan ka ng kamay, mata, tainga at lahat ng ito, pero hindi mo ito sinusunod ayon sa kanyang likas, yung likas na kanyang pagkalika na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pitra niya, kinontra mo yung pitra niya, masisira yan. Pag nasisira na yan, dito ka pupunta. Ball, music, ano pa yung panghuli? Ano yung panghuli niya? Yun. Baksak ka, tulog ka. Yan ang baksak mo, tulog ka. Tulog ka niyan. Kasarap ng music, matutulog ka. Pag napagod ka dito, nagsawa ka na dito. Nagsawa ka, music muna ako, nagsawa ka na dito eh. Music muna ako. Nagsawa ka sa music, tulog ka na ngayon. Lahat ay wala nang pakinabang sa iyo. Wala nang pakinabang sa iyo lahat yan. Kaya ang lahat ng ito, hindi biyaya. Hindi siya nagiging biyaya sa iyo, kundi ito ay naging pabigat sa iyo. Kaya lahat ng ito ay tatanong sa araw ng paghukom. Saan mo ginamit yung oras mo? Saan mo ginamit yung buhay mo? Saan mo ginamit yung lakas mo? Saan mo ginamit yung kalusugan mo? Saan mo ginamit yung kayamanan mo? Saan mo ginamit? Allah, wala naman akong kayamanan. Yung kayamanan mo, binigyan kita ng paa. Hindi ba kayamanan to? Bigyan kita ng milyon, wala kang paa. Wala din yan. Saan mo ginamit yung kamay mo? Allah, yung kamay ko, wala namang Bakit hindi mo ginamit yung kamay mo? Napakalawak ng magagawa mo. Yung mata mo, yung dila mo.
Lahat ito ay kayamanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa araw ng paghukom, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala eh. Saan mo ginamit yan? Saan mo ginamit yung mata mo? Ya Allah, pasensya ka na Allah. Nanood ako ng board eh. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, patawarin mo ko yung tainga ko, nagamit ko sa music. Ay sa araw na yun, hindi mo na magagamit yung sa araw na yun, anong hindi magagamit natin? Astagfirullah. Hindi mo na masasabi, Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hindi mo nagagamit yun. Ang astagfirullah, ginagamit ngayon lang sa panahon natin. At ginagamit ito sa paano pamamaraan. Yung astagfirullah, ginagamit sa tamang pamamaraan. Hindi yung astagfirullah, yan lang, patawarin mo ko. Pero yung board na ito, maganda eh, hindi ka mapigilan. Astagfirullah. Tuloy ka pa rin ano, walang essence yung ano mo, walang kwenta yung pag-iniman ng kapatawaran kasi nakaharap ka sa screen eh. Allah, astagfirullah. Ang ganda talaga. Kaya yun mga kapatid, paalala yan sa atin sa bawat isa, huli kaulihada, wastagfirullah, liwala kubilisan ng muslimin, wastagfirullah ng Ghafurur Rahim. Time for salat tayo o mamaya natin tapos insya. غرباء